Takbuhan ngayon ng mga gustong makalakad. Si Cesar, wala siyang klinika at ang nagsisilbi niyang pagamutan, ito. Nag-umpisa to sa patanbay-tanbay lang, pahilot-hilot lang. Tapos, pinasok ko lang sa utak ko na gano'n hanggang ina-apply ko hanggang totoo pala. Alas 7 pa lang ng umaga, dagsana ang mga magpapahilot. Mana? Si Cesar, walang aparato o anumang ginagamit na ointment o langis. Ang kanya lang instrumento, ang kanyang mga kamao. Okay? Hindi ko ma-explain. Napakasakit po. Okay? Tiniis ko yung sakit para gumaling. Sa dami ng araw ng nahilot ni Cesar, ang kalyo sa kanyang kamao kumapal na. Ito magmula mahigit 10 taon na. Si Richard dumayo pa mula Baguio sa pag-asang malunasan ang kanyang MND o Motor Neuron Disease na nakaapekto raw sa kanyang pagsasalita at pagkilos. Aray! Aray! Si Richard halos mapaiyak din sa sakit habang pinipisil-pisil ni Cesar ang kanyang paa. Kung hindi nila isisigaw, kim-kim-kimin nila, wala. Mahihilo sila, dapat pasigaw. Mas maayos na rin daw na naigagalaw ni Richard ang kanyang mga binti. Galing pa kami ng New Zealand. Malaking ginawa sa tulong niya na pagdating naman nito. Kasi sabi nga no cure, so nakikita ko na may improvement naman pala. Thankful kami na bigyan ng pag-asa. Hindi po siya talaga gagaling. Siya po ay incurable. May mga treatment pero ang treatment nito ay para lang mapabagal ang progreso niya kasi ito po ay isang progresibong sakit. Si Lola Francisca naman, nagrenta pa ng tricycle para mula Valencia City makapagpagamot lang kay Cesar sa Malaybalay City. Bugat tayo, di ko katindog. Dagma mangugugot, bisan pagligo, di kaligo kay di ka barong. Nung una, kinakabahan daw si Lola Francisca sa sigaw ng mga pasyenteng nauna sa kanya. Ako lang antos ba? Kuan ko, maayo ko, ana. Anay, Hanggang ang kanyang halos lupaypay ng mga binti. Balik. Oh, ayaw, saha. Unti-unti niyang nagalaw. Kining duha, di ba nata tumulihok? Kadlawag ba ko, nagsige na kong, tingala sila, paka-paka, mama. Ito pong si Lola, meron siyang history ng trauma, nadulas or napalugmok. At simula noon, hindi siya nakalakad. So ito po hindi natin masasabi kung talagang ito po ay stroke or yung dahilan kaya hindi siya nakalakad ay dahil sa trauma. Kung yan naman po ay halimbawa dahil lang sa trauma, pwede po kayong gumaling. Hindi man sila bumalik doon sa dati na lang estado na normal, pero may mga significant improvement talaga. Hindi raw gaya noon kung kailan kakaunti pa ang pasyente. Ngayon, bawal na raw ang mag-walk-in para magpahilot kay Cesar. Dapat may schedule. Mistake ko talaga, kami kinokontrol na namin. Gaya ni Alvina mula Davao City na 2 buwan daw muna ang hinintay bago nakakuha ng slot. Si Alvina, 3 taon nang gumagamit ng tungkod matapos daw ma-stroke. Oh, 3 months di yun tindog. Hindi makabangon. Sa pag-asang manumbalik ang lakas ng kanyang mga binti, tiniis ni Alvina ang puwersa ng hilot ni Cesar. Mana, gilakaw. At nung sinubukan niyang humakbang pagkatapos hilutin, Alsaha higher. laking gulat niya nung nakapaglakad siya nang hindi na kinailangan pang magtungkod. Nasyak talaga. Tungkol yun, kita naman ka. Wala ko nag-hold ato niya. May improvement after sa hilot. Kahit na po paralisado ka ng mga unang linggo ng pagka-stroke mo, sa mga susunod na buwan yan, makaka-recover ka kahit papano. Kasi ang ating utak naman ay may kasarinlan siyang kaparaanan para pagalingin yung sarili niya. Especially kung sasamahan po natin ng physical therapy at saka rehabilitation therapy. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.